Sir Jan, tawagin niyo na lang akong Johnson. Ganito ang nangyari sa akin way back 2011. Umuwi kami ng Iloilo dahil namatay ang lola ko. Bagong salta lang kami dahil unang beses lang namin makakauwi ng Iloilo. Nang pangatlong araw ng lamay ni lola, ay nagkayayaan yung mga pinsan ko na pumunta na Kulasi, parte rin to ng Iloilo. Dahil sa gusto daw nila akong igala sa mga tiwin ko at iba pa naming mga pinsan na taga doon. Pero bago kami umalis ng bahay namin sa Barota, todo paalala ng mga tiyahin ko sa mga pinsan ko. Naingatan daw ako dahil nga bagong salta lang ako at ang buhang bibig nila nito ay baka masundan daw ako pa uwi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nila doon. Wala akong idea kung anong tinutukoy nilang susunod sa amin. Binaliwala ko na lang to. Naka-tricycle lang kami papunta doon. Pagdating namin ng Kulasi, okay naman. Naging maayos naman ang pagbisita namin doon. Hanggang mapagpasya naming umuwi na pabalik sa Barota. Pero habang nasa biyahe kami, napansin ng pinsan ko yung taniman ng tubo na parang may mabilis na aso na sumusunod sa direksyon namin at nagmamantika ang katawan nito. Dahil nagtaka ako ano yun, tinignan ko yung sinabi niyang aso at kitang-kita ko nga to. Kulay itim na makintabang katawan dahil sa langis. Hanggang yung pinsan ko na nagmamaneho ng tricycle, napasabi na lang na, "Yahe, nasundan tayo." Kaya pinaharurot niya na yung tricycle para hindi makahabol yung aso na yun sa amin. Hanggang sa makauwi na kami ng Barotac ng ligtas at wala naman nangyaring hindi maganda. Pero ang nangyaring to ay hindi pinalam ng mga pinsan ko sa mga tiyahin at kiwi namin. O hindi ko lang alam kung nakalimutan na naman nila ikwento. Kasi pagdating namin sa bahay ni Lola ay nag-ayak agad sila ng inuman. O naisip ko na lang na baka normal lang to sa kanila. Hanggang sumapit ang alas 12 ng gabi ng mismong araw din na to. Sa kalagitnaan ng tulog ko ay nagising ako sa sobrang pamimilipit sa sakit ng tiyan. Kaya nagpasya ako na magbanyo nito. Ang banyo sa probinsya ay nakahiwalay sa loob ng bahay. Kumbaga nasa labas pa to. Pero na mga oras na to, hindi ako nakakaramdam ng takot. Kasi sobrang sakit na ng tiyan ko at taing-tain na ako. Habang nagdudumi ako, hindi ko sinasadyang napalingon ako sa taas ng pawid ng banyo. May parte kasi dito na may puwang yung pawid ng banyo. Pagtingin ko rito, may nakita akong parang tao naglalangis yung mukha at pulang-pula ang mata at napakaitim nito na natingin sa akin. Sa takot ko, napasigaw na ako. Kaya nagising ko yung mga tiwi na tiyahin ko na natutulog din ng mga oras na to. Anong nangyari? May itim na tao po ako nakita sa taas ng banyo. Tapos ang pula ng mga mata. Nang malaman to ng isang pinsan ko na nakakatanda sa amin, kumuha siya kagad ng butut paget flashlight at inilawan yung tubuhan sa likod ng banyo namin. At doon nila nakita yung korteng tao na kulay itim at patalon-talon na to sa tubuhan. Ang taas tumalunod, lampas sa mga tubo kong tumalon. Nang makita nila to, hinabol pa nila yung dala ang mga itak at butut pagi. Pero bigo na silang maabutan yon. Matapos to, ginising nila yung pinsan namin nakatulog na sa kalasingan. At siya yun ang tribe ng tricycle na pumunta kami ng Kulasi. Pinagalitan siya na nakakatanda naming pinsan nito. "Hoy, hindi mo sinabing nasundan kayo, ha? Sino? Ng aswang." Simula ng gabing to, hindi na ako nakatulog ng maayos. Hanggang sa nailibing na lang si Lola. Pero hindi naman na nasundan ang pagpapakita nun. Kasi lagi na nahanda ang mga buntut pagi ng mga pinsan ko. Tatakot na siguro na makitang meron kaming pangontra sa mga katulad niya. Aswang.